Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-36 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kagipitan ni Ben Zaib. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Don Timoteo, agad na nagmadali si Ben Zaib na umuwi upang isulat ang isang artikulo. Pinalabas niyang bayani ang Kapitan General at ang mga paring naroon, lalo na si Padre Irene na inilarawan niyang tumalilis sa ilalim ng mesa bilang isang akto ng katapangan. Ipinakita rin ni Ben Zaib na tila ang pagkahimatay ni Padre Salvi ay dulot ng labis na kalungkutan sa hindi pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang mga pangaral. Pinuri rin niya ang katalinuhan ni Don Custodio at inilarawan ang mga panauhin bilang mga matatag at matapang na bayani. Gayunpaman, hindi tinanggap ng pahayagan ang kanyang sinulat dahil mahigpit na ipinagbawal ng Kapitan General na banggitin ang naturang insidente upang maiwasang mapahiya ang pamahalaan. Lubos na nadismaya si Ben Zaib dahil sa kanyang pagsusumikap na bumuo ng artikulong magdadala sana ng karangalan sa kanyang propesyon at sa pamahalaan, ngunit ito'y nauwi sa wala. Samantala, kumalat ang balita na may nangyaring pagnanakaw sa isang bahay pahingahan ng mga pari sa Pasig. Ayon sa mga ulat, 3 tulisan ang pumasok at nagnakaw ng halos 2,000 piso. May isang pari at 2 utusan na sugatan. Inisip ni Ben Zaib na palakihin ang kwento at gawing bayani ang kura na di umano'y nagtanggol sa kanila gamit ang isang silya laban sa mga tulisan. Ngunit pagdating niya sa lugar, natagpuan niya si Padre Camorra na bahagya lamang ang sugat sa kamay at may pasa sa ulo matapos na magpatihulog sa sahig sa gitna ng insidente. Nalaman din niya na 3 hanggang 4 na tulisan lamang ang kasangkot at 50 piso lang ang natangay. Hindi kontento si Ben Zaib at nais niyang palakihin ang pangyayari upang magamit niya ang kanyang nasulat na perorasyon. Kalaunan, lumitaw ang isang mas mabigat na balita. Nahuli ang ilang tulisan na nagbigay ng impormasyong nag-uugnay kay Matang Lawin o Cabezang Tales na nagplano na salakayin ang mga kumbento at bahay ng mayayaman. Mas lalo pang lumala ang usapan nang iniugnay ng mga tulisan si Simon, ang kilalang mag-aalahas, na umano'y namumuno sa kanilang grupo bilang kaibigan ng Kapitan General. Maraming bala at pulbura ang natagpuan sa bahay ni Simon, kaya mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga posibleng plano laban sa pamahalaan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Don Timoteo, agad na nagsulat si Ben Zaib ng artikulo upang ipakita ang kabayanihan ng Kapitan General, Padre Irene, at iba pang mga personalidad sa insidente. Hindi tinanggap ng pahayagan ang artikulo ni Ben Zaib dahil sa mahigpit na utos ng Kapitan General na huwag banggitin ang pangyayari upang mapanatili ang dangal ng pamahalaan. Kumalat ang balita tungkol sa isang pagnanakaw sa bahay pahingahan ng mga praile sa Pasig, kung saan sugatan si Padre Camorra at natangay ang kaunting halaga ng pera. Sinubukan ni Ben Zaib na palakihin ang kwento ng pagnanakaw upang magamit ang kanyang mga isinulat, ngunit natuklasan niya na maliit lamang ang insidente at hindi ito sapat para sa kanyang nais na artikulo. Lumitaw ang mas seryosong balita na may kinalaman sa mga tulisan na nagplano ng pagsalakay sa mga kumbento at iniugnay si Simon sa nasabing grupo bilang tagapamuno na nagdulot ng matinding pagkalat ng tsismis at takot sa pamahalaan. Mga mahahalagang tauhan. Ben Zaib, isang mamamahayag at manunulat na nagnais magsulat ng artikulo tungkol sa insidente upang itampok ang kabayanihan ng Kapitan General at iba pang mga tauhan, ngunit nabigo dahil sa pagbabawal ng Kapitan General. Kapitan General, ang pinuno ng pamahalaan na naging sentro ng artikulo ni Ben Zaib na ipinakita bilang isang bayani sa kabila ng insidente, ngunit nag-utos na huwag ilathala ang balita upang mapanatili ang dignidad ng pamahalaan. Padre Irene, isang pari na inilalarawan ni Ben Zaib bilang matapang na nagtangkang lumusob sa magnanakaw sa ilalim ng mesa,
ngunit ito'y paraan lamang upang ilarawan siyang bayani. Padre Salvi, isa pang pari na naroroon sa insidente na inilarawan ni Ben Zaib na hinimatay dahil sa labis na dalamhati. Ngunit ito'y palusot lamang upang ipakita siya bilang isang mabuting tao. Padre Camora, ang pari na nasangkot sa insidente ng pagnanakaw sa Pasig. Siya ay nasugatan at inilarawan ni Ben Zaib bilang isang bayani sa kabila ng maliit na papel sa pangyayari. Si Moon, isang mag-alahas na iniugnay sa mga tulisan sa plano ng pagsalakay sa mga kumbento at mayayamang bahay, na nagdulot ng malaking kaba at usap-usapan laban sa pamahalaan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Sa kabanata, 3 pangunahing lugar ang tinukoy. Ang bahay ni Kapitan Tiago kung saan naganap ang kaguluhan, sa bahay ni Ben Zaib kung saan niya isinulat ang artikulo tungkol sa mga nangyaring kaguluhan, at sa kumbento sa Pasig kung saan natagpuan si Padre Camora na may sugat. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kagipitan, kalagayan ng pagkakaroon ng suliranin o hirap, lalo na sa emosyonal, pinansyal o pisikal na aspeto. Paghimok, pagkumbinsi o pagpapakilos sa isang tao upang gawin ang isang bagay. Pagsalungat, pagkilos o pag-iisip na laban sa isang bagay o ideya. Pagtutol o hindi pagsang-ayon. Panlilibak, pagsasalita o pagkilos na may layuning mang-insulto o manghamak sa iba. Pagbabalat kayo, paggamit ng ibang anyo, kilos o pananalita upang itago ang tunay na pagkakakilanlan o layunin. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita sa kabanata na ang pagmamanipula ng katotohanan sa pagsusulat at pagbabalita ay maaaring magdulot ng maling perception sa publiko, lalo na kung ginagamit ito upang itago ang kahinaan ng mga nasa kapangyarihan. Ang kabanata ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan ng media ay may limitasyon, lalo na kapag ito ay kontrolado o pinipigilan ng mga nasa posisyon, tulad ng Kapitan General na nagbawal sa paglalathala ng mga balitang hindi nakalulugod sa pamahalaan. Nagbibigay ng aral ang kabanata na ang labis na pagpapaganda ng imahe ng mga nasa awtoridad sa pamamagitan ng mga kwento at artikulo ay hindi nagbubunga ng tunay na pagbabago, kundi lalo pang nagpapalalim ng mga problema sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatago sa katotohanan. At diyan nagtatapos ang ika-36 na kabanata ng El Filibusterismo, ang kagipitan ni Ben Zaib. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.